Magandang gabi, Hilagang Luzon. Imbag nga rabi kada kayo amin. Ako po si Joel Franz Mark Gonzalez, ang inyong pong lingkod. Welcome po sa unang bahagi ng atin pong ikasampung serye ng At the Feet of Jesus. At the Feet of Jesus po ay may 30 serye ng ating pong online Bible study. Kaya't kung kayo po ay bago sa ating Facebook page, pakiclick lang po ang like button at automatic na po kayong makafollow sa ating page. At dahil po doon, lagi po kayo magiging updated sa ating mga premieres. Sa mga gusto pong mapanood muli ang seryeng ito at ang mga previous premieres po natin ay maaari nyo pa rin pong mapanood. Mag-log on lang po sa www.facebook.com/messengers of the North. At kung may mga prayer request din po kayo, ay free lang po kayong mag-type dito po sa ating comment section. Feel free lang po kayo. At bago po ang lahat, nais po namin batiin sina Mrs. Liwanag Diaz from US and Sharon Cabrera Barangan from Isabela, Eliazar Yasmin from Nueva Vizcaya, Alex Gonzalez from San Jose, Tarlac City, Iris Enriquez, Alden J. Roa Ortega from Romblon, Jimboy Maniago from Bataan, Annie Doria, Leo Ganson from Tabuyok, Binalonan, Pangasinan, Joseph Sugano from Bukidnon, Love LJ, Rose Lomboy Porte from Burgos, La Union, Orven Jan Maniago dyan po sa Magalang, Pampanga, Hananaya Valdez Balando from Victoria, Tarlac, Rachel O'Malley from Angeles City, Gemma Sambahon Guerrero, Jesse and Jade Grace of Mali, and Vilma Lakdayon from Villasis, Pangasinan, Lady Catherine Rojas from Legazpi City, and Ricky Betito from Daraga Albay, and Terry Escara from Baguio City. At hello po auntie, patuloy po kayong manood dito sa ating pong programa tuwing Linggo alas 6 po ng gabi. At salamat po sa lahat ng sumusubaybay dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa gabi pong ito, ang pamagat po ng ikasampung serye ng ating pong online Bible study ay The Secret of the Golden Hour. Ito po ang unang topiko para sa level 2 ng ating pong online Bible study. Maaari bago po sa inyong pandinig ang pag-aaral tungkol sa santuaryo. Ano po ba ito? Ano po ang mga bagay na nandito? At ano po ang sumisimbolo sa mga iyon? Alamin natin yan mamaya. At bago po natin mapakinggan ang unang bahagi ng atin pong ikasampung serye ng atin pong online Bible study, ang sabi po sa mga awit, Kapitulo 30, versikulo 4, magsiawit kayo ng pagpuri sa Panginoon o kayong mga banal niya at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Tayo po muna ay makakarinig ng mensahe ng awit na magmumula po sa Villasis, Pangasinan na may pamagat po na Make Me a Blessing. Naihandog po ni Mrs. Jade Grace Uganog Umali at atin na pong ibigay sa kanya ang pagkakataon. Out in the highways and byways of life,
trusting if only you prove through every moment you leave. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, a Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us was given to you in your youth. Love us, the Master loved you. Be the helpless, a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, a Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amen. Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit natin pong napakinggan. Nawa ang bawat isa sa atin ay maging pagpapala rin sa ating pong kapwa. Ngayon ay ibigay na po natin ang pagkakataon sa ating tagapagsalita, Mr. Ernesto Bolando Jr., upang pangunahan tayo sa pag-aaral sa unang bahagi ng atin pong ikasampung serye ng atin pong online Bible study. Magandang gabi sa inyong lahat, mga ginigiliw na taga-subaybay sa ating pong programa dito po sa At the Feet of Jesus. Welcome po ang bawat isa dito po sa Facebook page po ng Messengers of the North. Ay akin pong welcome ang bawat isa. Samahan niyo po muli kami sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At ganoon din po sa ating mga first time viewers ay welcome po kayo. At samahan niyo po kami sa ating pong pag-aaral sa mga mahalagang bagay na ating pong matutunan dito po sa Bible Study Online. So tayo po muna ay manalangin. Bago po tayo magsimula, humiling po tayo ng karunungan mula po sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nandyan po sa kaitasan ng mga langit, salamat o Diyos na binigyan niyo po muli kami ng isang pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Hinihiling namin, Panginoon, ng iyong karunungan na siya pong ibigay niyo po sa bawat makikinig, sa bawat pong nanonood sa Bible study na ito ay pagpalain po at tulungan po kaming maintindihan po namin ang mga bagay na nauugnay po sa kaligtasan po namin. O Diyos, patawarin niyo rin po kami sa aming pong pagkakasala at pagkukulang po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming kapagligtas. Amen. Okay, so tayo po ay magpatuloy mga kaibigan at ang seryeng ito ay ikasampung serye na po sa ating pag-aaral. Ito po yung ikalawang stage, ikalawang level na po ng ating Bible study online po ito, dito po sa At the Feet of Jesus. At sa gabi pong ito, ang aming pong hinanda na pangsampung serye ay pinamagatan po natin ito na The Secret of the Golden Ark. Sa Tagalog po, ang sikreto ng ginintoang arka. Ito po ay part 1 at sikapin po natin na ito po ay hindi po masyadong mahaba
upang sa ganun po ay hindi naman po maabala ang inyo po mga oras. Now po ay itong dadalhin po natin na pag-aaral na ito ay lalong makatulong po sa bawat isa upang sa ganun po ay mailapit po lalo po kayo sa ating Panginoong Diyos. Ngayon mga kaibigan, ang pag-aaral na ito ay may kinalaman po ito sa pag-aaral sa sanktuaryo, no? Ito po yung pag-aaral sa sanktuaryo. Ako po ay naniniwala na alam na po ninyo kung ano po ang ibinigay po ng Panginoon sa taong si Moses nung siya po ay umakyat po sa bundok po ng Sinai. Yan po yung 10 utos. Pero alam niyo po ba na hindi lamang yun po ang binigay ng ating Panginoong Diyos kay Moses nung siya po ay umakyat po sa bundok ng Sinai. Ito po ay binigay din po niya ang tinatawag po na blueprint o yung plano po ng kaligtasan, no, yung plano po ng tinatawag na sanktuaryo, no, kung saan doon po napapaloob yung kung paano po maligtas ang tao sa lumang tipan at maging sa ating kapanahunan sa dito po sa tinatawag na bagong tipan. So ito po ang pag-aaral na ito ay isang napakahalaga na nawa po ay ibigay po natin ang ating mga oras sa pag-aaral po ng mga bagay na ito. Nung unang panahon, kapag ang tao, o kahit sa ngayon po mga kaibigan, kapag ang tao ay nagkasala, siya ay maihiwalay sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay siya pong nagpapahiwalay sa tao mula sa Diyos po mga kaibigan. No? At kung walang intervention o yung pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, ay ang tao ay mahatulan ng walang hanggang kamatayan. No? Mula sa sandaling siya po ay nagkasala, ang likas po ng ugali po niya ay siya po ay gumagawa ng kasamaan. No? Siya po ay hihina, no, bilang tao at ganoon din po siya po ay masisira. Nung mailagay ang tao na si Adan at si Eva doon po sa Garden of Eden, binalaan siya ng ating Panginoong Diyos na kung siya po ay magkasala, siya po ay mamamatay. Pero ang tanong, naganap po ba kaagad, no, na sila po ay namatay? No, hindi po sila namatay po agad. Pero dito po, sino po ang namatay sa lugar po nila? Sino po ang mamatay sa lugar po ng tao? Makikita mo natin sa Genesis 3 verse 21 na sinasabi, at ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ng kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila ay dinamtan. Okay, so sila po ay hindi po namatay agad, kundi sila po ay dinamtan pa po ng ating Panginoong Diyos, no? At saan po kumuha po ng damit? Sapagkat sila po ay gumawa po ng damit na ito po yung nung dumating ang ating Panginoong Diyos sa Garden of Eden, sila po ay nagtago at sila po ay nagtahi pala ng mga damit ng higos, no? Pero ito po ay nalanta. Ngayon, ang Diyos ay dinamitan po sila, no? At ano po ang pinandamit po sa kanila, mga kaibigan? Ito po, no? Makikita po natin na meron pong 2 tupa, no? Sapagkat sila po ay 2, no? Ang tupang ito na namatay sa lugar nila, na imbes na po sila ang mamatay, ay 1 tupa o 2 tupa, no? Ang namatay sa lugar po ng tao. Natanggap po nila Adan at si Eva ang mga balat ng hayop bilang damit. Sila ang yung 2 tupa na ito ay sila po yung kapalit, no? Ito po yung simbolo ng darating po na tagapagligtas. Imbes po na ang mamatay ay yung nagkasala, itong inosenteng tupa, siya po ang namatay, no? At yung balat po niya ay ginawang damit po ni Adan at ni Eva. At ito po ay sumisimbolo, no? Yung darating po na tagapagligtas. So, dito makita po natin na ang Panginoong Diyos ay meron na po siyang plano sa kaligtasan po ng tao bago pa po ito magkasala. Hindi naman ibig sabihin na talagang ang Diyos ay alam niya na magkasala po ang tao. Pero yan po ay nagpapakita po lamang na ang Diyos ay meron na po siyang plano bago pa po magkasala ang tao. Sapagkat bakit alam ng Diyos na sila ay magkasala? Hindi po sila po ay maaring magkasala, no? Sapagkat ang Diyos ay hindi naman po niya hinahawakan ang tinatawag na will o ang kalooban, yung kagustuhan, hindi kontrol ng Diyos yung tao, mga kapatid, no? Kaya ito po ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos na hindi po ginawa ang tao na para pang robot, no?
Kaya dito po, nakita po natin na meron na pong plano ng kaligtasan kung sakaling ang tao po ay magkasala, no? Ginawa niya pong perfect ang tao, pero hindi po na inalis yung posibilidad na sila po ay magkasala, no? Kapagkat hindi nga hawak ng Diyos at hindi nga sila robot po mga kapatid na parang yung kagustuhan niya lamang yan po ang sinusunod. Yung will ng tao ay control po ng ating Panginoon. Hindi po ganoon mga kapatid, no? Na ang tao po ay hindi po the remote, no? Kundi ito po ay binigyan po ng Diyos ng kalayaan po ang tao. Bagaman sila po ay nagkasala, meron na pong tinatawag po dito na escape route na tinatawag o yung daan para sila po ay makalabas kung sila po ay magkasala. Kumbaga sa building po ay tinatawag na fire exit, no? Yan po mga kaibigan. So, ito po ay ang planong ito ay tinatag, no? Nang una bago pa po itatag ang sanlibutan ito. Makikita po natin yan sa 1 Peter 1 verse 18 hanggang 20 na sinasabi po doon. Sa verse 20 na lang po at kung gusto niyo pong basahin, pwede niyo pong ituloy po ito. Sa verse 20 po ng 1 Peter 1, sinasabi na nakilala nga ng una bago itatag, itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. So ito po ay ang plano po ng kaligtasan na ito ay naitatag na po bago pa po itatag o bago pa po lalangin ang sanlibutang ating po kinagagalawan o pati ang mga lahat ng mga nandito na nilalang. So anong tanging paraan lamang? Tangi, ibig sabihin kaisa-isa lamang po ang paraan upang mapatawad po ang tao mula po sa kasalanan. So, dito po ay meron pong tanging paraan po lamang. Ang sinasabi po dito, may sinasabi po dito ang Hebrews 9:22 na sabi po niya, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So dito po, sinasabi po niya dito na maliban na maibuhos ang dugo, maliban na meron pong dugo na maibuhos, no? Ang kasalanan ay hindi mapapatawad. So kailangan po ang pagbuhos ng dugo para magkaroon po ng kapatawaran sa lahat po ng mga kasalanan, no? Ang pag-alay ng hayop, no? Ay ito po ay isang mahalagang bagay sa panahon po ng lumang tipan upang maintindihan na kung walang pagbuhos ng dugo ni Jesus, ang kanilang mga kasalanan ay hindi mapapatawad, no? Hindi po mapapatawad. Kaya ito po yung isang kahalagan ng pag-aalay po ng hayop ng tupa noong sa mga lumang tipan po mga kapatid upang maintindihan nila na meron pong darating na siyang mamamatay para sa kasalanan po ng tao, no? Yan po ang isang mahalagang bagay na maintindihan ng isang nagkasala noong lumang tipan, no? Na siya po ay kailangan pong ang pagbuhos ng dugo, no? Para mapatawad po ang tinatawag po na kasalanan. So, iyon ang dahilan kung bakit naman tinanggap ang sakripisyo ni Abel, no? At hindi tinanggap ang sakripisyo po ni Cain. Actually po, inutusan po ng Diyos na ang makasalanan ay magdala ng isang hayop upang mamatay sa kanyang lugar, no? Ito po ay ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo po ng hayop at ikumpisal ang kanyang mga kasalanan. Na ito po ay sumisimbolo sa paglipat ng kanyang mga kasalanan sa inosenteng biktima. Na ito po, ang biktimang ito, ang tupang ito na inosente na wala naman pong ginawang kasalanan ay ililipat po sa kanya ito kasalanan po ng tao. At ito po ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo na siya pong inosente na walang kasalanan ay siya po ang bumuhat sa lahat ng ating mga kasalanan. So, dito po ay itinuturo ng sistemang ito, no, ng pagsasakripisyo o yung pag-aalay sa pamamagitan ng simbolo ng pinatay na hayop, okay? Na ibinibigay ng Diyos ang kanyang sariling anak na mamatay para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay magiging hindi lamang kanilang tagapagligtas, hindi lamang siya maging tagapagligtas, kundi maging kanilang
kapalit din po mga kaibigan. Siya po yung kapalit. Imbes po ng tao po ang mamatay, no? Dahil po sa kanyang ginawang kasalanan, ay sino po ang ipinalit? Ang ating Panginoong Hesukristo. So yan po ang gustong sabihin dito po sa Hebrews 9:22, that without the shedding of blood, there is no remission of sin. Yun po, no? Ang sinabi po diyan. Okay, so gustong ihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. So ano po ang ginawa po niya? Upang maihayag po niya ang kanyang sarili sa tao, no? Dito po, inutusan po ng Diyos si Moses, no? Sa pamamagitan po ng pangitain, no, na siya po ay gumawa po ng tinatawag po na sanktuaryo. At makikita po natin diyan sa Exodus 25 verse 8 saka sa 40, no? Nang sabi po doon, at kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Okay? So, ito po ay inutos po ng ating Panginoong Hesus sa ating propeta, no? Sa propeta si Moses, na siya po ay gagawa po ng isang sanktuaryo upang ang Diyos ay makatahan sa gitna ng mga Israelita, no? Dito po sinabi ng Panginoon kay Moses na siya po ay magtayo ng isang sanktuaryo. Ito po ay special na gusali, no? Na sisilbing ito na isang tahanan para sa Diyos ng langit. So po yan po ang inutos po ng ating Panginoon po sa ating sa propetang si Moses po mga kaibigan. So ang ginawa po dito ay kailangan po na eksakto yung sukat, lahat po yung lahat ng mga serbisyo at lahat po ng nandyan ay eksakto po dapat yung kanya pong pagkagawa doon sa ipinakita po sa kanya. Sapagkat itong sanktuaryo na ito na pinapagawa ng ating Panginoong Diyos kay Moses ay ito po ay katulad po lamang. Kumbaga hindi po ito yung original. Ang original na po ay nasa langit na siyang ipinakita po kay Moses. Ayon po sa Hebrews 8 verse 2, makikita po natin yan na meron doon po santuaryo na ito po ay hindi ginawa po ng kamay ng tao, kundi sino po ang nag-fix po doon? Ang ating Panginoong Diyos po mga kapatid. Sa Hebrews 8 verse 2, makikita po natin yan. Ilista nyo na lamang po at hindi ko po nailagay po dito sa ating pong slide. So ngayon po, dito po ay sinabi kay Moses na kailangan ingatan na yung pagkagawa ng anyo, no, nang ipinakita sa kanya sa bundok ay kailangan eksakto po doon. At pati yung mga serbisyo, sukat at lahat po ng nandyan ay dapat eksakto. Bakit? Ito po ang tahanan ng ating Panginoong Diyos po mga kapatid, na kailangan po ang ating Panginoon ay manahan sa kalagitnaan po ng tao. Okay. Dito po, ang tanong, ano ang inaasahan ng Diyos na matutunan? Okay, ano po ang inaasahan ng Diyos na matutunan ng kanyang bayan mula sa sanktuaryo? Kahit sa atin na nag-aaral, ano po ang dapat nating matutunan sa pag-aaral po ng sanktuaryo, no? Ano po kaya ito? Ang sabi po ng Psalms 77 verse 13, ang sabi po niya dito, ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sanktuaryo. Sino ang dakilang Diyos na gaya ng Diyos? Okay po, yan po ang gusto pong matutunan ng Diyos, ang gusto pong nating matutunan. Ang gusto po ng Diyos na ating pong matutunan mula sa pag-aaral natin sa sanktuaryo o mula sa sanktuaryo po mga kapatid, ay ang daan ng Diyos. Ito po yung daan ng kaligtasan, yung paraan ng Diyos sa pagligtas po sa tao. Ito po yung kailangan pong malaman po ng tao. Okay, so dito ay sabi niya, ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sanktuaryo. Sino ang dakilang Diyos na gaya ng Diyos? So dito po mga kapatid, kailangan po natin matutunan ang daan na ito at ang bawat isa ay nawa po ay matutunan po ang lahat pong ito mga kaibigan. Okay, ang daan ng Diyos na ito po yung plano ng tinatawag po na kaligtasan, na ito po ay hinayag sa banal na sanktuaryo, no? Ito po ay tinuturo ng Biblia na ang lahat sa sanktuaryo, ang tirahan, mga kasangkapan at mga serbisyo ay simbolo ng isang bagay na ginawa ni Jesus sa pagliligtas sa atin. Ito po ay mga simbol.
o symbolism, no? Mayroon po itong symbolism. Ito po yung mga simbolo. Lahat po doon sa sanctuaryo, maging sa pintuan at sa lahat, no, maging sa palibot, no, ng santuaryong ito ay meron pong itong simbolo. Ito po ay nauugnay sa bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pagliligtas po sa atin. So nangangahulugan ito na maari nating lubos na maunawaan ang plano ng kaligtasan habang lubos nating naiintindihan ang simbolismo na nauugnay sa sanctuaryo. Kaya tayo po ay mag-aral ng mabuti dito po sa bagay na ito. Kailangan po nating maunawaan at maintindihan kung ano po yung mga simbolismo na nauugnay po dito po sa ating pong pinapag-aralan na sanctuaryo. So ito po yung sanctuary, no? Ito po ay ilustrasyon po lamang. Hindi naman siguro ganyan yung eksakto, no, na pagkagawa, pero ito po isang ilustrasyon po lamang, mga kaibigan, no? So ang sanctuaryo, ito po yun. Meron po siyang ditong pintuan, meron din po dito yung tinatawag po na white linen, na ito po ay ito po yung tinatawag po na bakod, no, ng sanctuaryo. At meron din po ditong building. Ang building na ito ay nahati po sa dalawa, ang tinatawag na holy place at yung most holy place. Okay, so dito rin po yung tinatawag na courtyard. Ito pong palibot nitong itong building na ito. Ang building na ito ay ito po yung tinatawag po na tabernakulo, no? Ito po yung tabernakulo na siya po yung mayroong holy place at most holy place. Okay, so yan po. At ang pintuan na ito ay nasa silangan, at yung ang pintuan po ng tinatawag po na sanctuaryo, yung maluwag na pintuan ay nasa bandang silangan, at nasa kanluran po naman yung bandang kanluran, yung tinatawag na building, yung dalawang apartment na ito na nahati po, no, sa gitna, na ito po yung holy place at most holy place. So tignan po natin, na pag-aralan po natin na mas mabuti, no, itong bagay na ito, ang santuaryo na ito. Okay. Tingnan po natin ang sukat po nito. Ang sabi po ng Exodus 27 verse 18, ang haba ng looban ay magkakaroon ng 100 siko, no? Okay, so dito po yung tinatawag po yung 100 cubits po yung tinatawag po na haba. O ito po ay tumutumbas sa 150 feet. Okay, ito po yung sinasabi po niya na ang haba po ng looban ay magkakaroon ng 100 siko o 100 cubits, equivalent to 150 feet. At ang luwang ay 50 magpasaan o magpasaan man. Ito yung width po niya, no? Yung width po niya ay 50 cubits or 75 feet, no? At ang taas ay 5 siko. Yung taas po ng bakod po nito ay 5 cubits o equivalent to 7.5 cubits, no? At ito po ay gawa sa kayong linong pinili, no? At ang mga tungtungan ay tanso. Ito po yun po, mga kaibigan. So yan po, ang bawat isa po dito ay meron pong sukat. Ito pong sa banda po ng timog, dito po sa banda rito, ay ito po ay 150 feet. Ganon din po dito sa banda po ng tinatawag po na kabila, no? Dito po sa kanluran naman at sa silangan po naman, ito po ay 50 cubits po ang lapad. Okay, so makita po natin dyan yung pinakasukat po ng santuaryo, at meron po yung tinatawag po na looban din po dito. Okay, so ito po yung looban, ito po yung tinatawag po natin na courtyard. Okay, sabi po ng Revelation 19 verse 8, itong pumapalibot po dito na bakod po niya ay gawa po sa lino, no? Ano po ang kumakatawan po dito sa tinatawag po na gawang lino po na yan, no? Ito po, sabi ng Revelation 19 verse 8, at sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, no?
makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Okay, so ito po ang bakod na ito ay gawa po sa tinatawag na lino. Okay? O ito po ay sa English po ay fine linen po mga kaibigan. Okay? So yan po yung fine linen. At ang ano na yan, ang naipalibot na yan ay ito po din po yung pinakabakod na po ng tinatawag po na santuaryo. Ano? Ito po yung pinakabakod na po. At ito po ay kumakatawan din sa hustisya ni Kristo, no? Ito po yung kumakatawan din po sa hustisya po ni Kristo, yung nakapalibot po diyan na tinatawag po na fine linen, no? Hustisya po ni Kristo, no? At sa ayun nga sa Revelation 19 verse 8, ito nga din po yung tinatawag na mahalagang lino na ito ay matuwid na gawa ng mga banal. Okay. Yung hustisya ni Kristo, ito po 'yon. Ito po yung pumapalibot sa buong plano po ng kaligtasan. No? Ito pong bakod na fine linen na yan, yan po yung bumabalot. No? Ito po yung pumapalibot, no, sa plano ng buong kaligtasan at ipinapakilala ang kanyang sarili sa lahat ng aspeto ng buhay ng mananampalataya. No? Yan po. Kaya ito, dito po sa mga side na ito, no, ay ito po ay meron pong mga poste po mga kaibigan, no? At dito po sa bandang timog ay 20 ang mga poste po niyan. Ganon din po dito sa kabila po niya, 20 rin po. At dito po sa silangan at sa kanluran po niya ay ito po ay meron pong tag-10, no? 10 dito sa bandang silangan at ganon din 10 po dito sa bandang kanluran. Okay, so dito po makita po natin yung tinatawag po na courtyard. Okay, so yan po yung courtyard ay ito po yung pinalibutan ng fine linen na ito ay ito po yung tinatawag na courtyard. Ang courtyard na ito ay siya rin po yung pintuan po ng tinatawag na tabernacle. Ito po yung courtyard. Okay, itong pintuan po ng tabernakulo. Ang tabernakulo ay ito pong building po dito, siya po ang tabernakulo. At ang kanyang pintuan, ayon po sa pag-aaral sa Biblia, ay ito pong courtyard. Ang courtyard ay ito pong nakapaligot na space po dito sa tabernakulo. Na siya naman binakuran po nitong fine linen po mga kaibigan. Okay, so ang courtyard na ito ay tinatawag po na door of the tabernacle. So, paano po natin mapapatunayan yan? Basahin po natin. Ito po nakalagay sa Leviticus 4 verse 4 hanggang 7. Ang sabi po niya, at dadalhin niya ang toro sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon. So, pause po muna tayo dyan mga kaibigan. Ito po ay sinasabi po niya na yung isang makasalanan na magdadala po ng hain, ito po yung toro, ay dadalhin niya po sa pintuan ng tabernakulo. So, saan daw po dadalhin? Sa holy place ba at sa most holy place? Hindi po. Dito po sa pintuan, sabi po niya, ibig sabihin, dito lamang po sa courtyard. Na kung saan itong courtyard ay siya po yung pintuan po ng tabernakulo. Okay? At ipatuloy po natin, at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro at papatayin ang toro sa harap ng Panginoon. Okay? At ang pinahiran ng langis na saserdote ay kukuha ng dugo ng toro at dadalhin sa tabernakulo ng kapisanan. At ilulubog ng saserdote ang kanyang daliri sa dugo at magwiwisik na makapito sa dugo sa harap ng Panginoon sa tapat ng tabing ng sanktuaryo. At ang saserdote ay maglalagay ng dugo yaon sa ibabaw ng mga anyong sungay na dambana ng mabangong kamangyan sa harap ng Panginoon na nasa tabernakulo ng kapisanan, at lahat ng dugo ng toro ay ibubuhos sa paanan ng dambanang pagsusunugan. O ito po yung dambanang pagsusunugan, ay ito po yung altar of burnt offering ng handog na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Okay, so ito po, sinasabi po niya na itong courtyard na kung saan nandito po yung burnt offering at ito po yung pagdadalhan din po ng hain
ay tinatawag po ito yung pintuan po ng tabernakulo. So yung courtyard is the door of the tabernacle. Okay, yan po. Courtyard is the door of the tabernacle. Okay, so napakalinaw po yan mga kapatid, mga kaibigan, na sinasabi po dyan na the door of the tabernacle ay ito po yung tinatawag po na courtyard. Okay? So, ang courtyard na ito o yung looban sa Tagalog, ito po ay sumisimbolo in primary sense, ito po yung earth, no? Ito po yung lupa na kung saan tayo po ay nabubuhay. Na kung saan dito rin pinatay ang tupa. Ang tupang ito na sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo na kung saan siya po ay pinatay po dito po sa lupa, dito po sa earth, no? Kaya itong courtyard ay sumisimbolo po dito sa earth in primary sense. Okay? So, ngayon po mga kaibigan, ang tupa na ito, saan po siya papatayin? Dito po sa lupa. Okay? Dito po sa courtyard. Okay? So, itong sinisimbolohan po ng tupa ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At siya po, saan po siya pinatay? Dito po sa Kalbaryo. Okay? Ang Kalbaryo na ito ay sinisimbolohan ito ng altar of the offering or the altar of the burnt offering. No? Ito po yung cross. No? Ito po yung wooden, yung altar of the burnt offering. Ito po sumisimbolo sa cross or the Calvary, no? Kung saan si Kristo po ay pinatay po mga kapatid, ay siya po ibinayubay sa cross doon po sa Kalbaryo. Yan po ang sinisumbulan din naman in primary sense ng altar of the burnt offering. So, katulad nga po ng sabi ng si John the Baptist, nung paparating ang ating Panginoong Hesus sa kanya, no, ano pong sinabi niya? Ni John the Baptist, sa John 1 verse 29, no? Behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. So, yan po ang ating Panginoong Jesucristo na siya po mag-aalis lahat po ng kasalanan, no, ng tao. So, pinatay ang hayop. Dito po, ang isang makasalanan, siya po ay papasok po dyan, dala po ang hayop, at papatayin po ang hayop sa ang banda. Dito po sa bandang norte o dito po sa timog, no? Dito sa bandang timog part, no? Dito po. At pag napatay po siya, no, ang kanyang katawan ay dadalhin po sa altar, no, bilang burnt offering, no? Dadalhin po sa altar of burnt offering at ito po ay susunugin. Ngayon, bakit masusunog po itong tinatawag po na offering, no? Ito po ay masusunog dahil po sa tinatawag po na kasalanan. Ngayon, pag nasunog itong inilagay o pag nasunog itong offering, no, na hayop, saan po ilalagay yung kanyang abo, no? Itong sin offering na ito. Okay? So, ito po ba aksidente na yung abo na mga unang pinalay at nasunog ay ihahagis lamang kahit saan dyan? O ito po ay design din po ng ating Panginoong Diyos na ang mga abog ito ay ilalagay po dito sa east side o dito sa bandang silangan. Sa side po ng silangan, no, ng tinatawag po na altar of burnt offering. Okay, so dito po pala ilalagay. Ano po ang nakasulat? Makikita po natin yan bilang patunay sa Leviticus 1 verse 14 hanggang 16. Okay, sabi po niya dito, at kung ang kanyang alay sa Panginoon ay handog na susunugin na mga ibon, ang ihahandog nga niyang alay ay mga bato-bato o mga inakay na kalapati, at dadalhin ng saserdote sa dambana at pupugutan ng ulo ayon o pupugutan ng ulo yaon at susunugin sa ibabaw ng dambana, at ang dugoy pipigain, no, sa tabi ng dambana, at aalisin niya ang butsi pati ang mga balahibo at ihahagis sa tabi ng dambana sa dakong silangan sa kinalalagyan ng mga abo. Okay, so saan po yung mga kinalalagyan po ng abo? Pag nasunog po ang alay o ang offering, ay saan po dadalhin ang abo? Dito po ay ilalagay po sa bandang silangan sa tabi ng dambana o dito po sa tabi po ng altar of burnt offering, pero dito po sa part po ng silangan, no? Dito po sa part po ng silangan or east po mga
kaibigan. Okay, so ano po ang halaga niyan? Bakit kaya? Yan po ba talaga ay gawa-gawa lamang o yan po ba ay basta naihagis lamang? Hindi po, ito po ay plano po ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya nga po niya pinasulat na record po niyan sa Leviticus 1 verse 14 to 16 sapagkat meron pong kahalagahan po niyan kung bakit ang abo na yan na nasunog o yung offering na yan nasunog, ang kanyang abo ay ilalagay sa harap po ng tinatawag na altar of burnt offering. So ngayon, pag yung isang makasalanan ay pupunta po siya at dala-dala po niya, no? Yung dala-dala po niya yung tinatawag po niya tupa o kanyang alay, no? Ano po ang una po niya makikita pagpasok niya po sa pintuan, no? Pagpasok na po sa malaking pintuan at siya po ay nakapasok sa tinatawag na courtyard o dito po sa loob po ng binakuran na ito, no? Ano po yung una niya makita? Sa bagay, meron po dito dalawang elemento, yung altar of burnt offering at saka yung tinatawag na bronze laver. Okay. Pero ang una niyang makikita, mga kaibigan, kaya po ganito ang design sapagkat ang abo na iyan, no? Okay? So ang abo na yan, ang abo na ito, no? Yung abo, mga kaibigan, na kung saan ay ilalagay sa bandang silangan ng altar of burnt offering, yan po ang makikitang una ng isang makasalanan na pupunta at mag-aalay po ng tinatawag na sin offering doon po sa loob po ng courtyard, doon po sa courtyard. Okay, so dito po ang isang makasalanan na magdala po ng hayop ay makikita niya itong abo. Ano ba ang ibig sabihin nitong abo? Ngayon, marirealize nitong isang makasalanan na hihingi ng tawad sa ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang offering na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Ang kamatayan, ito po ang sinisimboluhan nitong abo, no? Dito po na makikita dito sa harapan po ng altar of burnt offering na iniligay sa part ng silangan ng dito pong altar of burnt offering. Makikita nito ngayon na yung abo na yon ay nagpapahiwatig sa kanya na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Ito rin po ay nagbibigay ng aral sa atin, mga kaibigan, na ito po ay isang warning, okay? Sa isang tao na ang tao ay dapat po hindi mabuhay sa kasalanan. Bakit? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po yung ibig sabihin ng abo. Makita po natin sa 2 Peter 2 verse 6 na sinabi po doon sa 2 Peter 2 verse 6, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo, no? Nang maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay ng masama. So, ito po ay isang warning, mga kaibigan, na tayo po ay dapat hindi mabuhay sa kasamaan. Hindi po mabubuhay sa kasalanan. Bakit? Sapagkat kung mabubuhay po tayo sa kasalanan, ano pong ibig sabihin nitong abo? No? Ay mapasa atin din po ang kaparusahan po ng Sodoma at ng Gomora. Fire and brimstone. Ano po, mga kapatid? Dagat-dagatang apoy ang mapasa atin, mga kapatid. Kaya ito po, abo na yan, na inilagay po dyan ay sadya, mga kapatid, upang ang taong makasalanan, no, na siyang papasok dyan upang mag-alay at hihingi po ng kapatawaran sa Panginoon, makikita po niya na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yan po yung abo, no? Ayan po yung abo na sinisimboluhan po niyan. Ngayon, meron pong twofold meaning. Dalawa po pong ibig sabihin. Ito po yung negative. Yung una po natin na diniscuss na ito po ay bunga po ng kamatayan. Pero meron din positive. Itong abo na ito, mga kaibigan, ay pwede rin po nating sabihin, mga kapatid, na ito po ay may positive na effect. Ngayon, ituloy po natin dito sa 2 Peter 2 verse 7. Sinasabi po niya dito sa verse 7 po, no? At 7 and 9, no? At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso
at maglalaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Okay, ito po yung positive side po nito. Nakita po natin na yung abo na nilagay po sa harap sa bandang east part po ng tinatawag po na altar of burnt offering, no, ay nagpapatunay din, nagpapahiwatig din, no, na ang Panginoon sa mga tao na handang tumalikod sa kanilang mga kasalanan, hihingi ng kapatawaran at dala-dala po ang kanilang kasalanan upang hingan ng patawaran, ang Diyos, ang Panginoong Diyos ay marunong magligtas sa mga banal. Marunong magligtas sa mga taong magsisisi. Marunong po siyang magligtas sa mga taong handang tumalikod sa kanila pong mga kasalanan at handang ibigay ang kanilang mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos, no? So yan po ang ibig sabihin, itong abo na ito na ang kapangyarihan ng Diyos, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay meron pong kapangyarihan upang magkaroon po tayo ng tinatawag na victory over sin, no? Yung victory over eternal death. Yan po mga kaibigan, na ang abo na yan ay hindi po magiging katulad na yung eternal death ng Sodom and Gomorrah, sapagkat ang Panginoong Diyos, sabi nga niya, my grace is sufficient, no? Ito po ay may kapangyarihan ang ating Panginoong Jesus, no, upang tayo po ay iligtas po niya dito po sa eternal death. Okay, so napakaganda po ang ating pong pag-aaral. Nawa po ay nakakasunod po ang bawat isa. At ngayon po ay dako po tayo dito po sa tinatawag po na ito po sa tinatawag na pintuan sa looban. Okay? Yung kanina po, yung pintuan na ito na ating pong pinag-aralan, yung pintuan po ng looban, no? Ay iba naman po yung pintuan ng tabernakulo. Yung pintuan po ng tabernakulo, ito po yung courtyard. No, na ayon po sa ating napatunayan po kanina, ito po yung courtyard, ito po yung pintuan po ng tabernacle. Ngayon, meron pong malaking pintuan dito po sa bakod na ito. At ito po ay nagsusukat po ng may sukat po ito na 20 cubits o tumutumbas po sa 30 feet. Ngayon, sabi po ng Exodus 27 verse 16, at sa pintuan ng looban ay magkakaroon ng isang tabing na may 20 siko na ang kayo'y bughaw, no? At kulay ube at pula at kayong linong pinili na yari ng buborda. Ang mga haligi ng mga yaoy 4 at ang mga tungtungan ng mga yaoy 4. Okay, so meron pong dito po meron pong haliging 4 dito po sa harap po ito pong pintuan na ito. So napakaluwag po itong pintuan na ito. Pagkat kanina nga po ay ito po ay 75 feet po, no? Kita po natin kanina yung kabuuan po nito, yung width po nito mula sa kabila hanggang dito sa kabila. Pero itong pintuan niya ay 30 feet. So napakaluwag po yan mga kaibigan. Bakit pong napakaluwag yung pintuan po na yan? Okay? At sino po ang sinisimboluhan o nire-representahan ng pintuan na yan? Sabi po ng sabi po ng John 10 verse 9, no? Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Okay, so sino daw po yung nire-representahan ng pintuan na ito? Sino yung sinisimboluhan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay, sabi po niya, ako ang pintuan. Okay, ang sino man daw na papasok, no, sa kanya ay siya po ay maliligtas. So yan po ang sinisimboluhan po nitong pintuan dito po sa pintuan po ng courtyard ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, no? Ang sabi rin po ng John o John 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Okay? So dito sinasabi niya na ang daan, no, patungo sa Ama ay si Jesus. Kung si Jesus itong pintuan at ang Ama nasaan po siya?
Ang Ama po ay nandun po sa part po ng kanluran. Okay? Nandun po sa part po ng kanluran. Ang ating Panginoong Jesus. Nandito po siya sa part po ng kanluran. Okay? Okay? Sabi po niya, at walang makakaparoon doon po sa Ama. Dito po, no? Sa part ng kanluran. Bakit? Kung mapapag-aralan po natin sa mga susunod. Pero nandito po ang ating presensya ng ating Panginoon Diyos. Nandito po yung tinatawag na Shekinah glory. Nandito po yung mercy seat na tinatawag. And the throne of God ay nandito rin po sa tinatawag po na most holy place. Okay? So kung ang ating Panginoong Jesus, siya po ang pintuan at sinasabi niya na siya ang pintuan, walang makakaparoon doon sa Ama. Nandito po siya sa kanluran, kundi dadaan po dito sa pintuan na ito. Hindi tayo pwedeng tumalon dito, hindi tayo pwedeng tumalon sa part po ng Hilaga at sa Timog at ganoon din sa kanluran sapagkat wala pong pintuan po diyan, no? Saan lamang po tayo makakadaan? Dito lamang po sa maluwag na pintuan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, no? Siya po yung pintuan, no? At kung tayo gusto po natin na pumunta sa Ama at hihingi ng kapatawaran, tayo po ay papasok dito sa pintuan na ito. Kailangan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, so ang sabi rin po ng 1 Timothy 2 verse 3 and 4, ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y maligtas at makakaalam ng katotohanan. Ito ang pinapahawatig ng versikulong ito, ng talatang ito mga kaibigan, ay itong napakaluwag na pintuan. Bakit napakaluwag ang pintuan? Ito po ay 30 feet po mga kaibigan, no? Dahil ito po ay nagre-represent o sumisimbolo sa pagnanais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Kaya po napakaluwag itong pintuang ito, no? Ayon po sa Timoteo o Timoteo 2 versikulo 3 at 4. So tignan po natin mga kaibigan, meron pa pwedeng daanan ng ibang tao maliban po diyan sa pintuan na yan? Wala po mga kaibigan. Sabi nga po ng Ephesians 2 verse 18, sapagkat sa pamamagitan niya tayo ay may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. So kailangan po lang natin siya, ang ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang daan patungo sa Ama kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay. So, tignan po natin kung meron pa pong ibang pintuan na pwede po tayong pumasok maliban po dito sa pintuan dito po sa bandang silangan. Okay? Sa Exodus 38 verse 9, sa bandang timog, ito po yung bandang timog ay sinabi diyan po, no, yung bandang timog, yung tinatawag po na south side, wala pong binanggit po na pintuan po diyan. O kahit pumunta po tayo dito sa tinatawag po na north side, sa banda pong Hilaga, no, ay sa Exodus 38 verse 11, wala rin pong binanggit na pintuan po diyan. Kung pumunta rin po naman tayo doon sa kanluran, no, Exodus 38 verse 12, ay wala rin pong binanggit na pintuan po diyan. Saan po lamang natin makikita yung pintuan? Dito po sa Exodus 38:13 to 14 ay makikita natin ng pintuang ito ay inilagay po dito sa bandang silangan. Okay, sa bandang silangan. Tandaan niyo po yan mga kapatid sapagkat meron pong simbolismo rin ito na napakahalagang bagay na matutunan natin kung bakit inilagay po ang pintuan sa bandang silangan. Ito po ba ay sarili lamang ni Moses na gusto niya ditong ganito ang posisyon na itong sanktuaryo? Hindi po, ganyan din po ang posisyon ng santuaryo doon sa original na copy niya doon sa langit. Hebrews, doon po sa Hebrews 8 po mga kaibigan. No, makikita po natin diyan na ito po talaga po yung design ng ating Panginoong Diyos dito po sa position na ito ng santuaryo. At meron po diyan mahalaga tayong matutunan kaya tayo po ay magpatuloy. Okay, so wala pong ibang pintuan, no? Hindi tayo pwedeng tumalon. Kung gusto nating pumaroon sa Ama, ay hindi po tayo pwedeng gumawa ng ibang daan. No? Pero ang mga tao ngayon ay meron po silang sariling daan. At sila po ay nagsisitalon. Yung iba po no, ay gumawa ng sariling daan. Ito po yung mga sariling doktrina, yung sariling katuruan na hindi naman po
ito yung katuruan ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung ginawa po nilang daan upang sila po ay makapasok po diyan sa sanktuaryo, upang sila po ay masabi po nila na sila po ay tao po ng Panginoon, sila po ay gumawa ng pintuan. Iisa lamang po ang pintuan po ng sanktuaryo. Kaya yung pag-aaral na ito ng sanktuaryo ay isang napakahalaga, mga kaibigan. Ito po ay magbubukas din sa ating mga kaisipan na kung sino po yung tunay na iglesia ng Diyos, na siya po lamang yung nakapasok po dito sa sanktuaryo, sapagkat sabi po nga ng Psalm 77 verse 13, my way, no? Thy way, O God, is in the sanctuary. Ang daan, ang paraan ng Diyos sa pagliligtas ay nandito po sa sanktuaryo. Ang ibang mga nagtuturo at ibang mga relihiyon, mga kaibigan, ay binabaliwala na po nila itong turong ito, itong doktrinang ito ng sanktuaryo, pero ito po ay napakahalaga lalo po sa ating kaligtasan, sa ating kapanahonan. Okay, so magpatuloy po tayo. Bakit kaya na itong pintuan ay inilagay po dito sa silangan? Okay? Ano po ang mahalagang bagay dito na ating matutunan? Ang silangan ay kung saan po sumisilang itong araw. Okay? Ito po yung silangan. Is sa English po, mga kaibigan. Okay? So, bakit nilagay po yan? Bakit design po yan ng ating Panginoong Diyos? Na ang silangan o yung is ay nandito po yung pintuan po ng sanktuaryo. Ang silangan po, dito po sumisikat ang araw. Okay? Ang isang makasalanan, kung siya po ay gustong lumapit sa Panginoong Diyos at humingi ng tawad, siya po ay papasok sa pintuang ito na walang iba kundi si Jesucristo. At ano po, saan po siya nakaharap? Dito po sa kanluran. At ano po yung kanyang tinalikuran? Tinatalikuran niya po itong silangan na kung saan ito po sumisimbolo sa sun worship o sa pagsamba sa araw, mga kaibigan. Okay? At lahat po ng kanya pong kasalanan dahil po sa pagsamba sa araw, sa Diyos-Diyosan, no, ay kanya pong tatalikuran. Kaya ito ay sumisimbolo na bakit nasa silangan itong pintuan na ito, sapagkat kung gusto nating lumapit sa ating Panginoong Diyos, kailangan nating talikuran ang ating mga pagsamba sa araw, no? Sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng ating pong mga kasalanan na inintroduce sa atin ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? So, ito, makita po natin na tayo po ay lalapit sa ating Panginoong Jesucristo, no? Tayo po ay lalapit sa ating Panginoong Diyos, no? Ay ano po ang mangyayari, no? Kailangan natin talikuran pati yung lifestyle ng tinatawag na sun worship, yung tinatawag na dress o ng sun worship. Kailangan din natin talikuran yung pagkain ng sun worship. Sun worship, it represents the false worship, no? It represents the false worship. And what is, ano po yung true worship, no? Ang sinabi po ng Biblia, no, mga kaibigan, ay ito po yung ikapitong araw, no? At ang Sunday worship ay inintroduce po yan ng magaling na si Constantine, AD 321 po, mga kaibigan, no? Sapagkat si Constantine ay siya po ay isang sun worshipper at siya po ay pumasok po sa Kristyanismo at inintroduce na po dito yung tinatawag po na Sunday worship. Kaya nga po yung si Constantine na siya po ay sumasamba sa araw ay ito po yung kanyang ginawa AD 321, mga kaibigan. At ang Sunday ay na-introduce sa loob po ng Christianity, no? At ang mga tao ay sumunod po sa kanya. Marami po ang napasunod po niya, nalinlang po niya, no, hanggang sa ating kapanahunan. At itong sun worship, no, ay sa bagong pamamaraan at sa hindi po masyado pong halata na sila po ay nalinlang, ay ginawa po sa Sunday worship po, mga kaibigan. Kaya ito po, itong pintuan na ito na siyang nilagay po sa bandang silangan ay meron pong kaugnayan sa ating kaligtasan at sa tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, tignan po natin, mga kaibigan, no? Ang bagay na ito, ang kahalagan po ito ng ating pong pinapag-aralan. Okay? So, wala pong ibang pintuan, kundi diyan po sa bandang silangan po lamang. Makita po natin, kahit sa panahon po ng Israel, sinulat po ito ni Ezekiel, sa Ezekiel 8 verse 16. Ano po ang sinasabi po niya? Dito po sa Ezekiel 8 verse 16. Nakita po niya dito, no, na meron pong mga nagsasamba po
na nakatalikod po sa ating Panginoong Diyos. Sabi po niya, at dinala niya ako sa pinakaloob-looban. Okay, ito po yung looban sa court. Okay, sa courtyard. Dinala niya ako sa pinakaloob na looban ng bahay ng Panginoon. At narito sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan ng dambana, ay 25 lalaki. Ilan po? 25 po na lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon. So kung nakatalikod po sila sa templo ng Panginoon, saan po sila nakaharap? At nakaharap sa dakong silangan. Sila po ay nakaharap sa dakong silangan at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silangan. So nakita po natin po mga kaibigan na dito, nakita po ni Ezekiel, maging noon po mga kapatid, meron pong mga nagsamba sa Diyos-Diyosan na araw po mga kaibigan. At sila nga po, yung 25 na lalaki, nagre-represent po, ito po ay 24 elders, plus 1 priest, no? Nagre-represent po ito sa mga leaders po mga kaibigan ng simbahan, no? At ano po ang ginagawa po nila? Sila po ay nakaharap sa dakong silangan. Kung sila po ay nakaharap sa dakong silangan, ano po ang kanilang tinalikuran? Saan po sila nakatalikod? Dito po sa sanktuaryo. Ano po yung tinalikuran po nila, kaibigan? Tinalikuran po nila yung turo po na itong tinatawag na altar of burnt offering. Tinalikuran din po nila yung laver, yung bronze laver, at yung turo ng holy place at ng most holy place. Tinalikuran po nila. Ibig sabihin ay nandun po sila, nagpo-profess po silang naglilingkod sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, nagsisilbi sa Panginoon, pero yung kapangyarihan ng pagsunod dito po sa sanktuaryo ay wala. Tinalikuran po nila itong altar of burnt offering, at ganoon din yung bronze laver, altar of burnt offering, nagpapatunay o nagsumisimbolo po sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa John 1:29, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Sumisimbolo rin po sa kapangyarihan ng Diyos, ito pong sungay, kapangyarihan ng kanyang pagliligtas sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ganoon din po yung daily cleansing of our sins, yung relinquishing of sins in everyday life dito po sa bronze laver. Nagpapatunay po doon sa tubig na paghuhugas, na kailangan po ng paghugas ng kasalanan, ay tinatalikuran po nila yon. Nagpro-profess na sila po naglilingkod sa Panginoon, pero tinatalikuran ang mga bagay na ito at hindi rin po naglilinis sa mga kasalanan araw-araw. At ganoon din po doon sa holy place na ating mapapag-aralan sa mga susunod, at ganoon sa most holy place ay kanila din pong tinatalikuran. Okay, so ito po, at ano po ang sagot ng ating Panginoong Diyos sa mga taong ito? Ano po ang sagot ng Diyos sa mga taong ito? Ito po yung simbolismo ng bakit ang pintuan na ito, no, na maluwag, ay hinarap sa silangan doon sa dakong sikatan po ng araw, no, upang ano po, pag tayo pa'y papasok at lalapit sa ating Panginoon sa bandang kanluran, ating pong tatalikuran itong sun worship, lahat po ng ating pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa ating sarili, ang mga lifestyle po ng pagsamba po sa Diyos-Diyosan ay ating pong maging ang music po ng Sunday o ng tinatawag po na sun worship ay kailangan din po nating talikuran. Okay? So nakita po doon yung 25 men, okay? Yun po yung 25 elders plus 1 priest. Yan po yung mga leaders and elders, no, ng simbahan po mga kapatid. So ito po ay tumalikod po sila sa turo, no, mga kaibigan. Okay, ano po ang sagot ng Panginoon po sa kanila? Okay, sa 17 and 18 ng Ezekiel 8, na magkagayoy, sinabi niya sa akin, nakita mo baga ito, o anak ng tao, magaan bagang bagay sa sangbahayan ni Huda na sila ay nagsisigawa ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito? Isang magaan bang bagay? No? May isang magaan bang bagay itong pagtalikod dito sa mga turo, dito sa santuaryo? At ang hinarap po nila ay ang araw, ay naging Diyos-Diyosan po nila, doon po sila yumuyukod. Ito po ba isang magaan na bagay? Ano pong sagot ng ating Panginoong Diyos? Sapagkat kanilang pinuno ng karahasan ang lupa, at sila'y nangagbalik uli upang mungkahiin ako sa galit, at narito kanilang ilalagay ang sanga sa kanilang ilong, no? At ano pa po ang sabi po sa verse 18,
Kaya akin namang gagawin sa kapusukan ang aking mata ay hindi mapapatawad o mahabagman ako. At bagaman sila ay nagsisidaing sa aking pakinig ng malakas na tinig, gayon may hindi ko sila didinggin. Yan po ang sagot ng ating Panginoong Diyos. Kaya marami pong nag-aangkin sila po ngayon ay mga Kristiyano. Pero ano po ang tinatalikuran po nila? Ano nag-aangkin na sila ay nagpupuri sa Panginoon? Hallelujah, napakalakas. May drums pa po mga kaibigan, no? Ang kanilang pagsamba. Pero ano pong tinatalikuran po nila? Yung mga turo po dito sa sanktuaryo, ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, no? Na siyang sumisimbolo po dito po sa altar of, no? The burnt offering po mga kapatid. Yung pagdadala po ng tinatawag po na offering, no? Ibig sabihin, yung pagdadala po ng tinatawag na hain o yung tupa po mga kapatid, it represents the surrendering of our sins, no? Ito po yung altar of the burnt offering po mga kapatid, nagre-representa rin po yan. At ito pong tinatalikuran po ng marami, no? Na hindi naman nila isinusuko ang kanilang mga kasalanan, no? Dala-dala rin po nila mga kaibigan. At ano po ang mangyari po dito mga kaibigan? Ito po yung looban, no? Ito po yung kailangan po natin na malaman po dito po sa courtyard po mga kaibigan. Dito, makita po natin na maraming tao na sila po ay nag-aangkin, no? At ayaw po naman nila na isurrender po yung kanilang mga kasalanan sa Panginoon. Ganun din yung bronze laver. Ito yung daily washing and daily cleansing of our sins, no? As we surrender, no, we need to be cleansed from all filthiness of the flesh, no? Filthiness of the spirit. Yan po ang kailangan po mga kaibigan, no, pag tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Para hindi po tayo magaya doon po sa Ezekiel 8, mga kapatid, na kung saan akala po nila sila po ay nagpupuri sa Panginoon, sila po ay nagsisilbi sa Panginoon, pero ano pong tinatalikuran po nila? Itong altar of burnt offering, yung pag-surrender po ng kasalanan, yung bronze laver, ito po yung daily washing, daily cleansing of our sin, no? Para tayo po malinis from all filthiness of flesh, filthiness of the spirit, no? So karamihan po mga kapatid, maging sa historical Israel po mga kapatid, no, ay tinatanggihan po nila ang turong ito mga kaibigan. So dito, para hindi po tayo matulad, no, sa naging espiritu po ni Cain, no? Ano po ba naging espiritu po ni Cain, no? Dito makita po natin na si Cain ay nag-refuse po siya na isurrender po ang kanyang kasalanan. Bakit po natin nasabi po yan? Si Abel po mga kapatid ay dinala po niya yung tupa. Hindi lamang po yung tupa ang kanyang dinala na siyang inuutos ng ating Panginoong Diyos, kundi dinala rin po niya yung fat, no? Fat, ibig sabihin po yung fat, it represent the sin, no? He surrender the fat. It represent the sin. Psalms 37 verse 20, makikita po natin dyan, that fat, it represents the sin po mga kapatid. Dala-dala po ito ni Abel. At kaya naman natanggap po mga kapatid ang hain po ni Abel, no? Sapagkat, ano po, siya po ay sumunod na 100% and he surrendered the fat. He cut the breast. Ibig sabihin, ibinigay niya po yung taba, mga kapatid, yung kanyang kasalanan sa Panginoong Hesus. Dala-dala po niya. Pero ito si Cain, mga kaibigan, bakit hindi napatawad? Bakit hindi tinanggap yung kanyang alay? Sapagkat yung kay Cain, mga kaibigan, ay dala-dala po niya yung tinatawag na righteousness by work. Akala niya po mga kapatid, iniisip niya siya po ay tatanggapin sa pamamagitan ng kanyang gawa, ng kanyang yung kanyang sariling gawa na hindi sa pamamagitan po ng obedience. Ganon din po ang marami sa atin mga kapatid na minsan ang dinadala po natin ay yung tinatawag na righteousness by work. Nag-refuse din po tayo na i-surrender yung ating mga kasalanan na dalhin sa ating Panginoong Diyos, thinking that we can be saved. We're going to be saved by work and not by obedience po mga kapatid. Ganyan. At ano po ang nangyari po kay Cain? Not by accident po mga kapatid, na siya rin po ay tumungo po sa silangan. No? Siya po ay tumungo sa silangan
where the sun came from. Na siya rin po ay naging sun worshipper po mga kaibigan. Sabi po ng Genesis 4 verse 16, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. So siya po ay tumungo rin po ng silangan. At sa pagtungo niya po ng silangan, tinalikuran niya po ang Diyos na nasa kanluran. No, siya po ay pumuntang silangan, lalo po siyang napalayo sa ating Panginoong Hesus. Siya po ay napalayo sa ating Panginoong Diyos. Siya po ay lumabas sa turo po ng sanctuary. Sa turo po ng sanctuaryo, siya po ay lumayo, mga kaibigan. No? Nakita po natin, nawa po ay hindi po mapasa atin itong espiritu po ng si Cain, mga kaibigan. Sa pag-aaral po natin dito sa sanctuaryo, ay lalalim po ang ating mapapag-aralan dito po sa kaligtasan. Kung paano po mailigtas ang tao noong mga lumang tipan, ganun din sa ating kapanahunan. Ang simbolismong ito ay ating po may-apply sa ating pong kapanahunan sapagkat ito po ang plano ng Diyos, no? Sa tao, sa kanya pong kaligtasan, mga kaibigan. So, saan siya tumalikod? Siya po ay tumalikod sa kanluran at siya po ay tumungo ng silangan po, mga kaibigan. Okay? Siya po ay tumungo po sa silangan. Okay? So, yan po. Hindi ko pa pala po naipabasa po sa inyo, no? Na si Cain, ito po mga kaibigan, no? Sa Genesis 4 verse 16, no? Siya po ay umalis, no? Si Cain sa harap ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa bandang silangan ng Eden, no? Siya po ay lumayo sa ating Panginoon. Tinalikuran niya po ang kanluran na kung saan nandun po yung presensya ng Panginoon at siya po ay nagtungo po sa bandang silangan. Na kung saan doon po yung sirakatan ng araw at doon po naman, mga kaibigan, ay siya po ay naging sun worshipper. Okay, so dito makita po natin na kung di natin isuko ang ating mga kasalanan o ayaw po nating isuko ang ating mga kasalanan, give up, ibig sabihin po mga kapatid, ay ito po yung isang siguradong sign na tayo ay patungo sa silangan. Tayo po ay tinatalikuran po natin ang templo ng Diyos, no? At tayo po ay palayo sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang isang sure na sign kung ayaw po natin isuko ang ating mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat the fat, it represent the sin. When we come to God, ano po mangyayari po, mga kaibigan? Kailangan po tayo po ay dadalhin po natin yung kasalanan. Hindi lamang po, mga kapatid, yung ating alay, kundi pati yung ating kasalanan ay dalhin po natin at isuko natin sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang ibig sabihin mo yan kung bakit itong pintuan na ito ay nasa bandang silangan at yan po ay sumisimbolo sa pagtalikod. Kung tayo lalapit sa Panginoong Diyos ay patalikuran po natin ang lahat po ng pagsamba sa araw, ang lahat po ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at lahat po ng ating mga kasalanan. Okay? So, sa Matthew 24 verse 27, isa po itong importanteng teksto. Hindi ko pwedeng ilampasan po ito, mga kaibigan. Sabi po dito sa Matthew 24 verse 27, sapagkat gaya ng kidlat na kumidlat sa silangan at makikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Okay, so ganyan din po daw ang pagparito ng anak ng tao. Mula po sa katulad po ng kidlat, ito po ay tumutukoy dito sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, mga kaibigan, dito ay makikita po natin na ang mga Israelita po noon, kung ang isang makasalanan ay papasok po dito sa pintuan ng tinatawag na courtyard at magdadala po ng hayop at sa kanyang pag-aalay ng hayop, saan po siya nakatingin? No? Ano ang kailangan niyang makilala pag siya po ay mag-aalay? Yung darating na tagapagligtas. Okay? Yung darating na tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pero ang nakakalungkot, nung dumating ang tagapagligtas na siyang sinisimbuluhan ng kanilang alay na tupa, ay hindi po nila tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa atin naman po, mga kaibigan, hindi na ito yung itong Matthew 24 verse 27 that it pertains, ito pa ay tumutukoy sa mga signs ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tumutukoy naman ito, mga kapatid, yung Matthew 24:27 sa mga signs, no? Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo na atin ding hinihintay. Hindi na sa unang pagparito, kundi ang ito po yung signs ng
kanyang pangalawang pagparito ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po din naman ang ating pong hinihintay. Kaya itong courtyard, no, in primary sense, it symbolized the earth. Courtyard, itong looban, no, it symbolized the earth. In secondary sense, ito po ay tumutukoy naman ito sa tinatawag na public worship or yung church, yung pag-church po natin, yung family worship, at ganoon din po yung tinatawag po na personal devotion. Okay, so ito po mga kaibigan ay tumutukoy sa bagay na ito, public worship, family worship, ganoon din po sa personal devotion with God, no? Yan po ang isa po na sinisimboluhan po nitong courtyard at ang lahat ng mga bagay po nandito sa courtyard. Okay, so sabi po ng Psalms 96 verse 8 sa 8, no? Okay, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. Okay, so nagpapatunay po ito mga kaibigan na ang verse na ito ay nagpapatunay na ang itong courtyard ay nagsisimbolo rin po ito sa tinatawag po na public worship. Ganon din sa family worship at personal devotion with God. Okay, so ito po mga kaibigan ay kung tayo po ay papasok sa tinatawag na public worship, ano po ang kailangan po nating dalhin? Okay, kailangan po ng offering. Pag tayo po ay sa family worship, ano pong kailangan po nating dalhin? Kailangan magdala rin po tayo ng offering. Sa personal devotion, ano po ang kailangan nating dalhin? Ay magdala rin po tayo ng tinatawag po na offering, mga kaibigan, no? Ako po ay hindi po nagsasalita tungkol po sa pera, no? Kundi ito po yung offering po mga kaibigan. Makikita po natin mamaya kung anong klaseng offering ang kailangan po natin dala lagi po mga kaibigan upang sa ganon ay tayo po ay matatanggap sa harapan po ng ating Panginoong Diyos, no? Kung ito po ay family worship, kailangan ano po yung family worship natin? Every morning, may family worship. In the evening, meron din tinatawag na family worship. Meron din tinatawag na public worship. Yan yung pagpunta po natin sa simbahan tuwing Sabado. At ganun din po, yung tinatawag na personal devotion ay kailangan din po yung ikaw lamang po na mag-isa, personal mo na kinakausap ang ating Panginoong Diyos. So, ang ating offering, na sabi po natin kanina, it represents the surrendering of our sins. Giving our hearts to God. Yan po yung ating offering. Sabi nga po dito sa Romans 12 verse 1 and 2. Kung maalala po nyo ang sabi po doon sa Romans 12 verse 1 and 2, nasabi po niya na kaya nga mga kapatid, ipinamanmanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Okay, so ano daw po ang kailangan po nating dalhin? Pag tayo ay kailangan daw po, anong iharap po natin pag sa family worship, sa public worship at sa personal devotion? Kailangan po natin magdala po pala ng tinatawag na hain. At ano daw po ito? Yung ating katawan na ito po ay maging haing buhay, banal, at ito ay kaaya-aya sa Diyos. Okay, so ano pong gagawin po natin para tayo po ay kaaya-aya, katanggap-tanggap sa Panginoon at banal? Ang sabi po ng verse Romans 12 verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. No, huwag daw po tayo magsiayon sa sanglibutang ito, no, upang tayo po ay matawag pong banal at tayo po ay katanggap-tanggap at kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos, no? Kapag tayo po ay papasok sa looban o sa courtyard ng ating Panginoon, katulad po ng sabi po sa Psalms 98 verse 6 po, 96 verse 8 po kanina, na pag tayo ay pumasok sa courtyard ng Panginoon ay magdala po tayo ng hain, ng handog sa Panginoon. At ano daw yung handog na yon ayon sa Romans 12 verse 1 ngayon? Ito po yung ating katawan na dapat ito po ay maging buhay, banal, kaaya-aya sa ating Panginoon. At ano daw pong gagawin po natin? Kailangan huwag tayong magsiayon sa sanglibutang ito, no? Kundi ano pong sabi niya? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, no? At ano pa? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos
sa kalooban ng Diyos. Yan po mga kaibigan, ang sinisimbolohan po nito, no? Na itong courtyard po mga kapatid, na sumisimbolo rin ito sa public worship, family worship, at sa ating personal devotion. Every time po mga kapatid na tayo'y haharap sa ating Panginoon in morning worship, in going to church, in evening worship, and even in our personal devotion, ano po, kailangan po, lagi po nating isipin po ito na tayo po nawa ay kaaya-aya sa harap po ng ating Panginoong Diyos, at ito po ay katampatang pagsamba sa Kanya. Okay, so dito po mga kaibigan, kung tayo po ay papasok sa tinatawag, kahit po sa tinatawag na family worship, o kaya sa Sabbath worship, o kaya naman sa personal worship, no? In the morning, in the noontime, and even in the evening mga kapatid, before the setting of the sun, no? Kailangan po na tayo po ay magmakaawa sa ating Panginoong Diyos na maalis lahat ng ating mga kasalanan. Okay? Before the setting of the sun. Dito makita po natin no, sa Ephesians 4 verse 24. Ano po ang sabi po niya dito? Isang napakahalaga na matutunan po natin. Ephesians 4:24 hanggang 27. Nasabi po niya, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga, pagkatakwil sa kasinungalingan, yung pagtatakwil sa kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa iyon ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap ng isa't isa sa atin. Kayo'y mga magagalit at huwag kayong magkakasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Okay, so ito po, napaka-importante ito na kung po tayo ay papasok sa court ng Panginoon, dito po, no? Ano po ang court ng Panginoon po ngayon? Ito po yung public worship, ito po yung family worship, at ganoon din yung personal devotion po natin. Tayo po ay haharap sa Panginoon. Ngayon, pag tayo po ay haharap sa Panginoon, ano po ang kailangan po natin? Kailangan natin magbihis ng bagong pagkatao. Pangalawa, ano daw po? Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ibig sabihin, yung kung mayroon kang kagalit, ay huwag sanang malubugan ng araw at makipag-ayos ka bago pa lumubog ang araw. Bakit? No? Bakit? Ang Panginoon, Diyos, ay nandito po sa kanluran. Ang kanyang mercy seat ay nandito po sa part ng kanluran. Ang araw, mga kaibigan, ay sisikat mula po dito sa silangan at lulubog po dito sa kanluran. Ito po ang kinakatayuan. Ito po ang sumisimbolo dito sa west side. Ito po yung kanluran. At ang kanluran ay sumisimbolo ito sa paglubog po ng araw. Sumusumbolo ito sa kamatayan ng tao. Sumusumbolo ito sa tinatawag na close of probation. Kita niyo po mga kaibigan, kung pansinin po niyo, kung pupunta po kayo sa mga patay, no? Lalo sa mga malalaki na funerals po mga kaibigan, makita niyo po doon yung obituary, no? Makita po doon yung pagkapanganak, ay ang nakalagay po doon ay yung tinatawag po na yung mourning, no? Lalagay po nila mourning, okay? At yung pagkamatay niya ay ilalagay po doon yung sunset, no? Sunset po mga kapatid. So, dito po, no? Isang halimbawa po 'yan na itong kanluran, no? Itong west, no, ay sumisimbolo kung saan lulubog po yung araw, no? Ito po yung paglubog ng araw, evening, at ganoon din yung kamatayan or even the close of probation and even the coming of the Lord Jesus Christ, no? At bago po mga kaibigan na darating po itong paglubog ng araw which symbolize the close of probation, ay kailangan po ay nakipag-ayos ka sa iyong kagalit. Bago po lumubog ang araw, literally po mga kaibigan, kailangan po nakipag-ayos ka sa iyong kapwa kung meron ka pong kagalit. Bago po mag-close of probation or bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, lahat po ng ito ay nagawa mong makipag-ayos sa iyong kapwa, no? Bakit? Sapagkat every evening ikaw ay pupunta sa Panginoon upang ikaw ay papasok sa kanyang court, family worship, and even tinatawag po na personal devotion with God. Tatanggapin kaya ng Diyos yung inyong paglilingkod po sa Kanya, yung worship po sa Kanya sa evening worship na yan, na hindi ka nakipag-ayos sa iyong kapwa?
Kaya ito po ang dahilan, ang verse na ito na sinabi po niya, huwag lubugan ang araw sa iyong galit. Kailangan po ito sapagkat hindi po tatanggapin ng Panginoon ang iyong alay. Bakit? Kailangan i-present mo ang iyong katawan, holy, perfect, no, acceptable unto the Lord po mga kapatid. Pero kung may kagalit ka, acceptable unto the Lord po ba? Hindi po mga kaibigan, no? At every time na pupunta po tayo doon ay meron po tayong dalang alay. Ano po yung alay? Ang ating sarili na siyang karampatang pagsamba. Dapat ito'y perfect and acceptable unto the Lord. Okay? So, dito po mga kaibigan, pag tayo po ay nalubugon pa noong araw, it represents ito pong kanluran, west, na kung saan doon po lulubog itong araw mga kaibigan. Ibig sabihin, pag tayo po ay natulog, kailangan po humingi po tayo, magmakaawa po tayo sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay Kanya po mapatawad sa ating po mga kasalanan. Pero bago po diyan, mapatawad po ang ating mga kasalanan, kailangan nakipag-ayos po tayo sa ating kapwa. Kung meron tayong kaaway, kagalit o anuman po mga kaibigan, kailangan po na nakipag-ayos po tayo. Kundi yung ating pagsamba ay hindi po katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Yan po ang ibig niya sabihin. Kaya tayo, pag matulog tayo mga kaibigan, hindi po natin alam kung ano po ang mangyari po sa atin. Kaya kailangan we make right with God. But before we make right with God, we make right first with our fellow people. Ito po ang sabi po sa Ephesians 4:24 hanggang 27. At kung matulog man tayo at hindi na tayo magising po mga kapatid, o mamatay man tayo mga kaibigan, na tayo po ay we make right with our fellow and we make right with our God, mga kapatid. Maidedeklara, mamatay man tayo mga kaibigan, maideklara ng Diyos na tayo ay banal at tayo ay babangon, no, nakasama ng pagkabuhay ng mga banal. So napakagandang balita po mga kapatid, napakagandang pag-aaral itong sanktuaryo. At dito po lamang tayo matatapos sa gabi pong ito at pagpapatuloy po natin sa mga susunod na pag-aaral, ang pag-aaral po dito sa sanktuaryo na siya pong napakahalagang pag-aralan po natin, no? Nawa po samahan niyo po muli kami sa susunod na pag-aaral kung ano ang mga katangian ng sanktuaryo at yung mga simbolismo nito at ang 7 elemento para sa ating kapanahunan. Ay papag-aralan din po natin yan sa susunod at nawa po pagpalain po kayo ng Diyos at nawa po lalo po namin mailapit kayo sa ating Panginoong Diyos, no? Madala po namin kayo sa paanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ito po lamang, salamat po sa inyo pong pagsubaybay po sa ating programa at pagpalain po ang lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat sa mga leksyon na atin pong napag-aralan sa gabi pong ito. Nawa ang mga ito ay tumatak po sa ating mga puso't isipan. Abangan po natin ang ikalawang bahagi niyan sa susunod na linggo. Ngayon po ay makakarinig tayo muli ng isa pang awit na pinamagatang Were You There? Na ihahandog po ng isang bata na nagmula po sa Victoria, Tarlac, Mr. Joel Jose or Leodge Valdez. Atin na pong ibigay sa kanya ang pagkakataon. Were you there? They crucified my Lord. Were you there? They crucified my Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him in the tree?
dream. Were you there when we rose up from the grave? Were you there when we rose up from the grave? Sometimes it causes me to tremble, tremble. Were you there when it rose up from the grave? Amen. Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit na atin po napakinggan. Ito po ay tanong sa atin kung naroon ba daw tayo kung saan ipinako si Yesu Kristo. Kung atin lamang masaksihan, ano po kaya ang mararamdaman natin? Sabi sa awit, sometimes it causes me to tremble. Nakakapanginig sa sobrang lungkot na makikita natin sa Kanya. Diyan po natin makita ang tunay na pag-ibig ng Panginoon sa atin. Tayo po ang dapat mamatay dahil tayo ang nagkasala. Ngunit ang dugo niya ang sapat para mabayaran po ang ating mga kasalanan. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa sakripisyo na Kanya pong ginawa para sa atin. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Ama po na yung banalan na sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala na iyo pong pinilab sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-ingat sa amin sa buong maghapon. At salamat din po sa leksyon na po na pag-aralan sa gabing ito tungkol po sa inyong salita. Nawa ang mga ito ay itatak sa iyong pong puso't isipan at nawa yung huwag makalimutan. Nawa ito ang magpapatatag sa iyong pong pananampalataya para po nawa kami ng kalakasan at pag-asa. At salamat din po sa sakripisyo na iyong pong ginawa sa amin, pagliligtas sa amin. At nawa po ay pagaling niyo po rin ang mga may sakit, spiritual, physical. Bigyan niyo po kami ng buti pangatuan, kasusugan, kalakasan upang makapagpatuloy po sa paglilingkod sa inyo. At sana po ay ingatan niyo po rin ang mga frontliners sa buong mundo, ilayo sa lahat ng uri ng sakit. At sana po ay pagpalain niyo po rin ang mga manonood, nakapanginig sa programa pong ito. Naway niyo po rin sa palakasin at bigyan po ng pag-asa. Palain niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming pong mapagkukulang at mapagkakasala sa aming pong mapag-iisip natin sa mapagkilos. Ang lahat po na ito ay ang panalang panihiling sa pangalan po ng Tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, that's all for tonight mga kaibigan. Salamat po sa mga nanood. Tutok lang po tayo muli sa susunod pong linggo. Abangan natin ang ikalawang bahagi ng ating pong 10 serye ng ating pong online Bible study. At ito po ay alas 6 ng gabi dito lang po sa Messengers of the North Facebook page. Kung mayroon po kayong nais itanong, huwag po kayong mag-atubili na tumawag or mag-text sa ating pong cellphone number 0975-180-3422 or mag-email lang po sa aming Gmail account, messengersofthenorth@gmail.com. Maaari nyo pa rin po kaming chat. Pindutin lang po ang send message button sa ating pong Facebook page. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joel Franz Mark Gonzalez. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.